ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay. Idol, paano ba malalaman kung may ginto o may halaga ang isang bagay? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto, pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi po ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay ating pong sasagutin at bibigyang linaw ang katanungan ng ating masugid na taga-subaybay. Ang sabi niya po ay ganito: Idol, paano ba malalaman kung may ginto o may halaga ang isang bagay? So mga ka-More Than Treasures, nais ko lamang pong malaman nyo at ipaunawa, i-remind sa inyo na ito po ay usapang ginto, pilak, usapang alahas ang ating pinag-aaralan o ang ating pong mga content. So ang tanong niya, paano daw po malalaman kung may halaga o may ginto ang isang bagay? So dalawa po ang ating topic. Una, paano malalaman kung may halaga ang isang bagay? Pangalawa, paano malalaman kung may ginto ang isang bagay? So unahin po natin yung kung paano malalaman kung may ginto ang isang bagay. Halimbawa, meron ka pong kwintas. Ano po? Meron ka pong coins. Meron ka pong singsing. O meron ka pong hawak na metal na kulay dilaw. Basta kulay dilaw. Kasi, paano daw po malalaman kung may ginto ang isang bagay? Siyempre, number one, kulay dilaw ito. Ngunit, datapot at subalit, uulitin ko po sa inyo mga ka-More Than Treasures, hindi po lahat ng kulay dilaw o bagay na may kulay dilaw ay ginto na. Ano po? Sapagkat marami pong fake na gold na kulay ginto at kulay dilaw. So hindi po ito pinakita mo ay kulay yellow na at talagang gintong-ginto ang dating ng iyong nakikita, ito ay ginto na. Paano ba malalaman kung ginto o may ginto ang isang bagay? Halimbawa po ang relo, halimbawa ang alahas. Simple lang, kailangan po lagi ka pong mayroong bato at meron ka din pong asido. Ano ang gagawin mo? Ikukuskus mo po halimbawa yung singsing mo o bracelet mo na kulay dilaw o relo mo na kulay yellow o yung coins na kulay dilaw. Ikukuskus mo po sa bato. Isang kuskus lang. Papatakan mo po ng asido yung dumikit na kulay dilaw sa bato. Kapag yan po ay hindi nabura, ibig sabihin, may ginto ang isang bagay na kinuskus mo sa iyong bato. Pero pag kinuskus po yan, kwintas, singsing, relo, at pagbuhos mo po ng asido dun sa dilaw na naiwan sa bato, at iyan ay nabura o nawala, ibig sabihin, wala pong ginto ang iyong hawak na alahas o bagay. Dahil usapan po natin ay ginto, pilak. Hindi po lahat ng kulay dilaw na coins, hindi po lahat ng kulay dilaw na alahas at may tatak pa ito. Halimbawa, kwintas, may tatak ng 18K, may tatak na 24K, tapos kulay dilaw. Hindi po porque may tatak at kulay dilaw, ginto na. Ipukuskus mo talaga po ito sa bato, kapalan mo po, at bago mo buhusan ng asido. Kapag hindi nawala, ibig sabihin, may ginto o pwede rin pong purong ginto ang iyong isang bagay. So malinaw kung paano malalaman na may ginto ang isang bagay kahit anong metal po yan. Pangalawa, paano daw malalaman kung may halaga ang isang bagay? So ang ating pong content, pinag-usapan palagi ay ginto o pilak. Unahin po natin ang isang bagay, halimbawa coins. Okay? Paano malalaman na may halaga at mataas ang halaga ng isang coins o sinaunang pera? Ito na po, uulitin ko sa inyo. Malalaman nyo po na ang isang coins ay may halaga at mataas ang halaga kung ito ay number one, gawa sa ginto. Halimbawa, yung coins mo ay gold coins, gawa sa gold. Natural, mataas ang halaga at may halaga. Pangalawa, kung ang ginto mo ay may gawa sa silver, kung ito po ay gawa naman sa pilak o silver, may halaga din po yan at maganda rin po ang halaga niyan. Pangatlo, kung ang coins mo ay gawa sa platinum,
yan po ay mahalaga. Ibig sabihin, kung ang iyong coins na hawak ay gawa sa precious metal, yan po ay may halaga. So may mga bagay din po na kahit po hindi gawa sa ginto o walang ginto ay mahal at mataas po ang halaga. Minsan mas mataas pa halos sa mga ginto. Ito po yung mga bagay na talagang may kasaysayan. Ito po yung kapag nahawakan mo ay nagiging representative ng mga mahalagang pangyayari noong mga unang panahon pa na tayo ay wala pa. Panahon pa ng kanununuan po natin. Ano po? Like for example, ano ba ito? Yung mga painting, yan po ay hindi naman gawa sa ginto. Gawa lamang po yan sa tela, sa canvas, tapos ginawa ng frame ng kahoy. Bakit napakamahal? Kung ang iyong painting na hawak ay talagang may kasaysayan. Katulad po ng yung painting po na ginawa ni Fernando Amorsolo. Makasaysayan po yan kasi sikat na painter yang gumawa na si Fernando Amorsolo. Pangalawa, painting po ni Magsaysay. Ano po? Yung mga sinaunang painter at nagpipresenta, nagdodrawing, yung mga obra po kasi nila, mga drawing nila, ito po ay nagkwekwento ng mga kasaysayan nung unang panahon po natin na hindi na po natin naabutan. Ngunit pag ito ay nakita mo, nagpapaliwanag, nagpapahiwatig ng mga kasaysayan noong unang panahon. At ang nagpinta po nito ay ang mga sikat na pintor. Marami po mga sikat na pintor. Sila Juan Luna, lahat po yan, marami. Ano po? Ito'y pinapaliwanag ko lamang sa inyo kung ang isang bagay ay may halaga kahit hindi ginto. Dapat ang isang bagay na ito, kahit po hindi ginto, ay makasaysayan talaga panahon pa nung mga taong ninuno natin na gumawa ng pangalan sa ating bansa. Nawa po ay nagustuhan niyo po ang ating video. At kung bago ka pa lamang dating sa ating channel, pakisusunod niyo po ang ating channel, pakihit niyo po ang notification bell, lagay niyo po yun upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, paki-like and share sa ating mga kaibigan. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Yes po, lagi po tayong nakikipag-meet up sa mga subscriber natin na gusto tayong makamit up, ngunit datapot at subalit may pambenta po kayong alasa. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat at kahit reply wala man lang, pagkat ito ang katotohanan. Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko.
Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam. Sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam. Ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga katak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya natin patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko. Pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko. Alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto.